Mahal kong diary, kumusta ka na? Natatandaan mo pa ba ako? Kung ako ang iyong tatanungin, ako'y nasa mabuting kalagayan. Siguro hindi mo ito inaasahan, na bigla na lang ako napasulat sa'yo. Namiss kita kasi. Hindi ko na matandaan ang huling sulat ko sa'yo, ang tagal na noon, panahong pauspong pa lang ang aking bulbol. Anyway, naalala mo pa ba ang kabataan ko? Yung unang sulat ko sa'yo. Naalala ko unang sulat ko pa lang, puro pagsusumbong at pagmamaktol na, di ba? Isa ako noon sa milyon-milyon sumusulat sa'yo, isa sa mga nagsusumbong, isa sa mga taga-kwento ng mga tsismis at bumubulong ng mga nangyayari sa akin, araw-araw. Ang astig natin dalawa noon. Sa lahat siguro, ikaw lang ang nakakikilala sa akin ng lubusan. Alam mo ang lahat ng tungkol sa akin. Huwag mo ipagsasabi, kung di, susunogin kita at hindi na ako susulat pa sa'yo. Hehe, biro lang. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan ka eh. Napatunayan mo na yun noon pa. Kasi hanggang sa ngayon, hindi mo pa rin pinagsasabi ang mga sekreto ko at ang mga chismis na sinabi ko sa'yo noon. Kalokray diva. Hindi katulad ni Red Diary, na lahat ng mga kwento sa kanya ay kinukwento, pinapabasa sa lahat, at minsan pa ay isinasa pelikula pa nila at ang laswa pa niya. Yaks. Natatawa nga ako sa tuwing naalala ko ang mga sinasabi ko sa'yo noon. Naalala mo pa yon? Lalo na yung tungkol kay Kuwan. O diba, kahit hanggang ngayon ganun pa rin. Ngiyahaha. Si Kuwan, yung Kuwan ni Kuwan, na naging Kuwan ng Kuwan nila. Hahaha. Diba, nasaan na kaya ang Kuwan nila? Sana Kuwan pa rin sila. Hindi ko alam kung sino ang lumikha sa'yo upang maging gabay naming mahihina ang loob. Kung sino man siya, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sa kanya nandyan ka, handang makinig sa amin ng walang kontra, kakampi namin sa lahat ng bagay. Minsan kasi sa'yo kami nagkakalakas loob upang sabihin ang mga di namin kayang sabihin sa madla. Masyado kasing mapanghusga ang mga tao, hindi naman lahat. Masyado silang mapangmaliit ng kapwa, masyado silang feeling, magaling sa lahat ng bagay. Masyado silang mapagmataas, akala ata nila wala ng katapusan ang mundo. Hindi sila marunong umitindi o ang mababaw lang, malupit ang mga tao. Pero hindi naman lahat ulit. Mabuti na lang hindi ka tao, kung nagkataon paano na kaming mga mahihinang nilalang na umaasa sa iyo. Isa ka sa aming lakas, aming kakampi, aming tagapakinig at nakakaintindi sa amin. Ilang beses na kitang pinagtangkaan hanapin. Ang ibig ko sabihin ay ilang beses ko na sinubukan sumulat uli sa iyo at magsumbong ulit ng mga hinanakit ko sa planetang ito kagaya ng dati. Pero tiniis ko na lang. Siguro dahil hindi na angkop ang edad ko ngayon sa iyo. Dahil iba na ako ngayon, malakas na ang loob ko. More confident ika na nga sa wikang English. Kaya ko nang harapin ang mga pagsubok at problema ko araw-araw at may mga tao rin na nakikinig at gumagabay sa akin ngayon. At mahal na mahal ako. Uy, selos ka no? Huwag kang mag-alala, hindi pa rin kita nakalilimutan at kalilimutan. Nag-iisa kang diary ng buhay ko, kahit marami kami sa buhay mo. Huwag mo sana masamay ng sinabi ko. Hindi sa hindi na kita kailangan. Ito na nga kahit matured, matanda na ako. Naniniwala pa rin ako sa iyo. Isa ka talagang tunay na kaibigan, ang dami mong natulungan at natutulungan, ang dami mong napapagaan ng loob. Alam kong hindi ka magsasawang makinig sa aming mahihilig magsumbong sa iyo. The best ka talaga. I love you too. Wow! P.S. May asawa na pala ako ngayon, at ang bait-bait niya, maganda pati. At hindi lang yon, mahal na mahal ako. Hindi ako sure kung magkakilala kayo, o nagsusulat din siya sa'yo noon. Mahal na mahal ko yon. Hindi man siya ang unang babaeng naikwento ko sa'yo, siya naman ang huling babaeng ikukuwento ko sa'yo. Yan lang muna ang latest sa akin ngayon aking diary, chismosa ka. Minsan naman mag-reply ka sa mga sulat sa'yo, adik.